libel case kay Yusek Ter Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Ter Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Ter Castro lang po ang ating kinasuhan. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Matindi ho ngayon ang pag-usapan ho natin ngayon mga kababayan. Kung bago pa lang po kayo dito sa channel ko, paki-subscribe lang at isang like. Masaya na si Rene Bay dyan. Pag-usapan ho natin yung patungkol dito kay Ate Claire. Alam mo natin dito mga kababayan, itong Yusek natin sa PCO. Si Ate Claire, naku po, matindi ito. Ayun, may pumatol na sa kanya. Yung sobra niyang daldal, ayun, pinatulan na siya ni Kong Leandro Libiste. Ito po, bakit ito po nag-umpisa ang issue dito laban kay Congressman Libiste? Ito po mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, bago po natin panoorin yung press con ni Kong Libiste. Ito po kasi, nagsimula yung issue laban kay Congressman Libiste noong isiniwalat niya patungkol doon sa Cabral Files. Yan. Instead na tutukan yung tungkol sa Cabral Files, ang tinututukan nila ay si Congressman Libiste. Ano ho ba yung gusto nilang palabasin? Ano ho ba ang nais nilang palabasin? Ito ba ay gusto nilang patahimikin ito si Congressman Libiste? Patungkol ho dito sa pagsiwalat niya sa Cabral Files? Kaya siya ay hinanapan ng paraan para siya ay manahimik? Hinanapan siya ng butas? Hinanapan siya ng mali? Para siya ay manahimik? Pero tunghayan natin mga kababayan, hindi nagpatinag. Batang congressman. Matindi ito mga kababayan. Dahil alam mo po, gusto natin ipahayag yung gusto natin na maituwid yung may nakita ng mali doon sa paninilbihan ng ating publiko. Dahil ito ay sila yung mga public servants ito sila. Kasama na itong Yusek natin, si Ate Claire. Ito ay pagsisiwalat ng ano ang ibabalita nila na maayos. Ano ang ibabalita nila galing sa administrasyon. Pero anong ilalabas dito ni Ate Claire? Ay parang tumatahol na aso. Taga-tahol, tagapagtanggol. Baliktad ata eh. Kaya ngayon, nakahanap na si Ate Claire ng kanyang katapat. Alam mo dito mga kababayan, dito hanga ako dito kay Congressman Libiste. Kaya panoorin natin. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, libel case kay Yusek Ter Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Ter Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Ter Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating
lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong. Ang laki niyan, 110 million, ang laki-laki niyan. Mayroon kaya dyan si Auntie Claire? Sigurado meron yon. Alam po natin mga kababayan, ito po nag-ugat kasi ito Yung mga sinasabi lahat ni Auntie Claire dito, patungkol dito kay Congressman Leandro Labiste, kinuha niya galing din kay kay Ombudsman Rimulya. Patungkol dito sa isyo na nagbibinta raw ito ng franchise, ito si Congressman Labiste. Pero mali naman pala Kaya dito mga kababayan kahit sabihin natin na abogado pareha naman silang abogado. Si Ombudsman Rimulya, abogado. Ito si Auntie Claire Castro, abogada. So pareha silang may kapabilidad, pareha sila ng capacity. Nagkataon lang din na parehas ang kanilang utak. Tapos hindi naman to abogado si Congressman Leandro. Entrepreneur to, negosyante, batang bilyonaryo. Tapos, mas mautak pa kaysa mga abogado. Tapos nagkataon pa, yung nasa tabi niya, nako po, yes, Topacio. Ang galing. So nagsanipirsa yung parehas na magaling. Doon din sa kabila na parehas din silang naggaling-galingan. Ay, tuloy. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin. Baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po parang in love na sa'yo si Ate Claire, Sir Leandro. Parang in love na sa'yo Lagi ka nang kinukontent niya. Ito po mga kababayan si Auntie Claire kasi, siya talaga ang lantarang nagbibitiw ng mga komento patungkol doon kay Congressman Leandro. Wala namang masama yung makahanap ka ng mga balita. Yung rinirili mo lang yung balita, tapos nagkomento ka ng sarili mo na katang-isip mo man lang, tapos doon mo pa i-broadcast doon para sa media. Kung baga, opisyal mo na yon, hindi mo na yon. Pag halimbawa, ikaw ako maikli lang yung pinag-aralan ko. Pero halimbawa naman, mapag-utusan lang ako ng amo ko na magpunta ka sa isang lugar at may sasabihin ka. Magsabi ka lang tungkol doon sa inutos ng amo mo kung ano ang bukod doon sa, halimbawa sa Office of the President. Galing doon si Auntie Claire. Doon lang sasabihin niya, halimbawa may mga tanong, halimbawa lang
tinatanong siya, hindi na lang sana siya magkomento ng sarili niya dahil hindi naman yung PCO ay opinion ng tagapagsalita. Ang PCO ay boses ng Malacanang, hindi opinion ng tagapagsalita. Yan ang mali ni yan ang mali ni Auntie Claire. Dito nakikita ko lang dito mga kababayan. Yun ang mali niya. Pwede naman siya doon sa mga vlog niya, pero maliban sa vlog, dyan talaga nag-ugat, ano talaga niya, naisip ko tuloy yung, tinanong siya doon sa press briefing, patungkol doon sa Cabral Files, na andyan kay Congressman Lebeste. Anong komento ni Auntie Claire? Di ba sabi niya, hindi na yung Cabral Files. Cabral Files. Lebeste Files na yun. O di ba? Na opisyal yung nakatayo ka sa podium, nakatayo ka sa pulpito ng rinepresentahan mo, tapos naglabas ka ng sarili mong opinion. Hindi. Naku po. Okay lang sa vlog doon, matatanggap namin yun sa vlog mo. Pero yung nakikita namin, minsan, doon sa mga press ko ninyo, Tita Claire, ito na ang batang congressman. Ayun, pinatulan ka na. I-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po, talkback. Talkback na daw sabi ng yung Okay, Congressman, galing po si ko sa 12.2 FM ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkat ng mga issue laban sa inyo? Sa palagi mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na inyong siniwalat sa publiko? At saan patungo ito mga nangyayari nito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. Di ba? Yun naman din. Totoo yung sinasabi dito Halatang halata talaga. Dahil isin na isisiwalat mo, dahil dito mga kababayan lagi nilang kinakampanya sa gobyerno natin itong transparency o paano sugpuin itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pero ito nagkusa na tong batang to na matulungan sila na mailabas, matransparent, makita na ito talaga ang nangyari sa ating ahensya ng gobyerno na nagkaroon na dyan nag-umpisa ang matinding korupsyon. Anong ginawa nila? Hinabol nila yung tao. Instead na pagtuon ng pansin, matulungan itong batang ito patungkol doon sa mga files na hawak niya, mapag-imbestigan, matulungan ito na i-validate natin to. Kailan to nangyari? At saan ito nangyari? Hindi hinanapan nila ng mali. Naggawa sila ng bagay na ito ay ma-divert itong issue. Isto na ang hawak ni Congressman Lebeste patungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. Ipinipersonal nasa negosyo niya Nasa negosyo na. Dito natin makikita itong gobyerno natin na lagi nilang kinakampanya na magtulungan tayo, tapos yung mga tao na kusang loob na tumutulong doon sa isyu sa ating lipunan na napakapangit, anong nangyari? Sisirain nila. Dignidad mo, kredibilidad mo, sisirain. Anong pakay nila? Para ikaw ay manahimik.
Pero ito yung batang ito, nanahimik ba to? Ayun. Naasar nga si Lacson dito eh. Naasar nga eh. Dahil araw-araw na to nagpa-preskon eh. Matindi no? Ito po mga kababayan na pag lahat na lang na mga nasa gobyerno nagtatrabaho, imanahimik na lang dahil natatakot na hanapan ka ng butas. Natatakot na hanapan ka ng kompromiso sa personal mo. Naku po. Kahit ako, sa bata to, katayuan ito, sa ganitong edad, bilyonaryo ka na. Tapos, ganyan ang ginagawa mo. Para ka lang naghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Naghanap ka lang ng problema. Dahil yung mga tao na ayaw, ikaw ang pinupunteriya. Instead na magkaroon na sila ng lakas para ikaw ay matulungan, ipinagtulungan kanila para manahimik. Woohoo! Sakit sa bangs. Ito mga 10 piraso lang yung bangs ko. Sumakit pa eh. Ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Also, nag-release na po ng UCC Yusek Claire Castro, and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he's already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang una kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Dahil Ate Claire. Para bang nasa sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ate Claire, anyari? Lagi kang binubuis out mo na ayaw mo ng fake news. Karaniwan sa mga vlogger, sabi, mga fake news. Ngayon, bakit ikaw ang naging fake news? Bumabalik sa'yo eh. Kaya nga, Ate Clara, ito na, payong kapatid na lang to. Ay, abogada ka pa naman. Yung sa vlog mo, walang problema yung sa vlog. Maintindihan ko yung vlog mo, pero doon sa nakatayo ka, nasa podium, nasa pulpito ka ng representante ka ng palasyo, huwag ka na lang magbitaw ng mga kung ano-ano mong masasabi doon sa... Kumbaga, itong mga tao to, dahil kayo ay nasa tuktok na, lahat na nasa baba nyo, mga constituent nyo yun. Diba? Kahit sabihin ninyong parehas kayo, diba? Isipin mo nga ikaw ay nasa itaas. Huwag yung gagapang ka pa rin sa baba, makipagbardagulan ka. Hindi yung tamang pwesto na ikaw ay makipagbardagulan. Kahit pa nga sa vlog mo, ikaw ay nasa itaas. Isa kang opisyal rin. Nasa itaas. Ang busis mo ay busis ng palasyo.
boses ng presidente. Parang lalo mo lang dinidiin itong dignidad ng ating palasyo. Kung ganyan ka mananalita, kahit sasabihin natin, dami ng mag-criticize dyan sa administrasyon, i-maintain mo pa rin yung stability ng ahinsya na kung saan ka ay nabilong. Hindi yung makipagbardagulan ka, naku po. Mali ho yun. Napayuhan kita tuloy. Hindi naman masama, hindi naman ito mga kababayan na ito magbigay tayo ng advice, hindi naman ibig sabihin siguro na kailangan mong matanda ka, kailangan mong mas mataas yung pinag-aralan mo. Dahil yung kaalaman, yung wisdom, alam mo po, balikan ko lang ho dito ha. Yung si King Solomon, yun. Nabansagan kay si King Solomon, the wisest king. Nung nahirang siya bilang hari, tinanong siya kung anong gusto niya. Isa lang ang sagot niya. Wisdom. Hindi kayamanan, hindi pera, hindi wisdom. Kailangan din tayo mag-invest ng wisdom. Hindi natin makukuha sa paaralan, makukuha natin yun by nature lang. Pagdadasal tayo, hindi yung, kasi ito kasing music natin sa PCO, parang siya maglalabas ng galit sa mga taong tumitilig sa ating gobyerno. Yung naglabas ng kanyang saluubin kung anong nararamdaman niya sa gobyerno. Ito si Claire Castro ang pang-atake. Hindi ko sinasabing attack dog ha. Taga-atake lang, walang dog. Ate Claire, anyari? Ang direkta ko naman po sagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025. Palakpak. Saan ka pa? Ang dami palang natulungan ito. Claire Castro, mayroon ka ba niya ganyan? Na nakapag-employ ka ng libu-libong mga tao? Meron ba? Madam Claire, itong inuusig ninyo, itong instead na tutulungan nyo, itong taong pinagtutulungan ninyo, meron kayo niyan? Meron? Para kay Congressman Levis Deser. Saludo ko sa iyo eh. Nag-i-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang
proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point ko dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong provision ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At Si Claire. Kahit dito mga kababayan, kahit sabihin natin na abogada tayo, may alam tayo sa batas, hindi naman tayo superman o superwoman na porkit abogada ka, word for word, kama por kama, every periods doon kung anong nakasulat sa konstitusyon o kung anong nakasulat doon sa batas, memoryado mo lahat, interpreted mo lahat. Hindi Kaya paminsan-minsan kasi para bang sobra natin tiwala sa sarili natin. Kaya nagawa natin yung mga bagay-bagay na sa kalaunan ay mali na pala. Hindi ba yung nag-vlog ka, hindi ka nag-advise ng ng problema dito. Tuloy kong, tuloy. homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko rin po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and mandatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yun ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yun ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yun ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala ng prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman. We have another question. O dito mga kababayan na makikita natin dito, itong mga, sabihin natin, nagsimula kaya ito kay nakita ko tong patungkol din doon sa pagtuligsa dito sa sa prangkisa daw na bininta ni Congressman Libiste. Sino may sabi dito? Si Ombudsman Remulla. Kaya dito natin makita mga kababayan, yung mga taong atat na atat ba? Yung sabihin natin na ito na lang masasabi ko dito attack dog ng Malacanang. Kung sinong kung sinong lilihis doon, sila ang taga-putol, taga-ganan.
para walang sagabal sa kanilang mga plano. Ito, hindi to nagpatinag tong batang to. Ang sobrang tapang eh. So dito mga kababayan, hanggang dito lang muna itong pinag-usapan natin. May part 2 pa ito. Mababa to. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa susunod natin na video. Bye-bye.